Inagaw nila ang lahat, ang tahanan, ang aking kwento, at ang lalaking minahal ko. Habang nagdiriwang si Clara sa bisig ni Rafael, nakatayo ako sa ulan, tinawag na magnanakaw ng mismong taong iniligtas ko. Wala kang utang na loob, pandidiri niya. Pumatak ang luha ko, kasabay ng pagguho ng aking kahinaan. Tapos na ang pagiging biktima, ngunit paano ako babangon mula sa sarili kong abo? Huwag mo akong hawakan, Amara. Nakakasulasok ang pagmumukha mo. Sa tingin mo ba, sa paggawa mo ng mga gawaing bahay na yan, mabubura mo ang katotohanang isa kang magnanakaw at manloloko? Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo kay Clara. Mula ngayon, huwag na huwag kang lalapit sa akin dahil diring-diri ako sa iyo. Napatigil ang kamay ni Amara na nooy maingat na naglalagay ng huling tahi sa nawalang butones ng polo ni Rafael. Ang karayom na hawak niya ay bumaon ng malalim sa kanyang daliri, ngunit hindi siya dumaing. Wala siyang naramdamang hapdi sa balat dahil ang bawat salitang binitawan ng lalaki ay tila mas matalas pa kaysa sa anumang bakal na tumatagos sa kanyang pagkatao. Sa loob ng silid na yon, tanging ang singaw ng plansang naiwan sa tabi ang nagbibigay ng ingay, isang piping saksi sa pag-aalay na muli ay nauwi sa pang-aalipusta. Dahan-dahang binitawan ni Amara ang polo ni Rafael, ang telang kanina lang ay masusi niyang hinahaplos upang matiyak na walang kahit isang lukot para sa mahalagang pagpupulong nito. Hindi niya namalayan na nahulog ang butones na kanina lang ay pinagsisikapan niyang ikabit. Gumulong ito sa malamig na sahig hanggang sa mawala sa ilalim ng cabinet, tulad ng kanyang dangal na matagal nang niyuyurakan sa bahay na ito. Ang kanyang mga kamay na namamagaspang dahil sa maghapong paglalaba at paglilinis ay nagsimulang manginig nang hindi niya mapigilan. Pakiramdam niya ay unti-unting namamanhid ang kanyang mga paa. Tila ba ang sahig na tinatayuan niya ay nagiging putikan na humihigop sa kanya pailalim niya. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Ang pinakamasakit na uri ng pighati ay ang pighating walang tinig. Nanatili siyang nakatungo habang ang init ng luhang pilit niyang pinipigilan ay nagsisimulang maglandas sa kanyang mga pisngi, bumabagsak sa puting tela ng polo at nag-iiwan ng mantsa ng kanyang pait. Ang bawat sulok ng silid na dati puno ng mga pangarap niya, kasama ang lalaking ito, ay biglang nagmistulang isang madilim na kulungan. Ang bango ng paboritong pabango ni Rafael na humahalimuyak sa hangin ay tila naging laso na sumasakal sa kanyang hininga. Bakit ba ang pag-ibig na iningatan ko ng buong tapat ay tila isang utang na kailanman ay hindi ko mababayaran? Saan ba nagmula ang ganito kalalim na galit sa mga matang dati? Ay tinitingnan ako ng may paghanga? Tumalikod si Rafael at lumabas ng silid. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng katahimikan at ng nadurog niyang mundo. Naiwan ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang katanungang tila walang nakalaang sagot sa malupit na tadhana. Hanggang kailan ko kailangang dusaing ang kasalanang kailanman ay hindi ko ginawa sa ngalan ng isang pusong tumitibok pa rin para sa taong pilit akong winawasak. Kasi napatayo si Tita Flor sa may pintuan. Ang kanyang mga braso ay nakahalokip-kip habang may nakakalokong nanggisi sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata, na tila mga mata ng isang buwayang naghihintay ng biktima, ay matiyagang pinapanood ang bawat patak ng luha ni Amara. Para kay Flor, ang bawat hikbi ng kanyang pamangkin ay tila isang matamis na musika, isang patunay na matagumpay niyang naisagawa ang kanyang plano. Huwag ka nang mag-inarte dyan, Amara. Akala mo ba ay madadaan mo si Rafael sa pag-iyak? Pagkatapos ng lahat ng ipinakain ko sa iyo, pagkatapos kitang kupkupin mula sa kalsada noong mamatay ang mga magulang mo, ganito pa ang isusukli mo? Ang pagnasaan ang lalaking nakalaan para sa pinsan mo? Wala kang utang na loob na bata ka. Isang basurang tulad mo, hindi dapat nangangarap na mapunta sa langit. Lumapit si Flor at marahas na hinablot ang polo mula sa mesa. Sa isang mabilis na pagkilos,
Sinadya niyang itumba ang baso ng tubig sa tabi nito. Binabasa ang telang pinaghirapan ni Amara. Wala ring pakundangan niyang tinabig ang kamay ni Amara, dahilan upang tumalsik ang kagamitan sa pananahi. Maglinis ka rito. At pagkatapos, pumunta ka sa kusina at ihanda mo ang paboritong pagkain ni Clara. Huwag kang magkakamaling lumabas hanggat hindi mo natatapos ang lahat. At tandaan mo, isang salita mo lang tungkol sa nangyari noong gabing iyon. Hindi lang ang bahay na ito ang mawawala sa iyo. Sisiguraduhin kong pati ang alaala ng mga magulang mo ay mabubura ko sa mundong ito. Ang bawat salita ni Flor ay tila mga latigo na humahagupit sa likuran ni Amara. Sa bawat utang na loob na binabanggit ng kanyang tiyahin, nararamdaman ni Amara ang tila mabigat na kadenang nakapulupot sa kanyang leeg. Hinihigpitan ng bawat pagkakataon niyang huminga ng malaya. Ito ang realidad na kinamulatan niya sa loob ng maraming taon. Isang buhay na ang tanging halaga ay ang maging befong para sa kaligayahan ng iba habang siya ay nananatiling nakabaon sa putikan ng pang-aapi. Nang makaalis si Flor, dahan-dahang lumuhod si Amara upang pulutin ang mga nagkalat na gamit. Ang bawat kilos niya ay mabigat. Tila ba ang bawat buto sa kanyang katawan ay gawa sa tingga. Sa ilalim ng madilim na sulok ng mesa, nakita niya ang maliit na butones na nahulog kanina. Pinulot niya ito at mahigpit na ikinuom sa kanyang palad. Kahit na dumudugo pa rin ang kanyang daliri mula sa pagkakaturok ng karayom, hindi niya ito binitawan. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, muling sumagi sa kanyang isipan ang mukha ni Rafael. Bakit ba napakadaling maniwala ng mga tao sa mga kasinungalingang masarap pakinggan kaysa sa katotohanang nakasulat sa mga pasadong gawa at sakripisyo? Ang Rafael na nakilala niya, ang lalaking nagpakita sa kanya ng panandaliang liwanag, ay tila naging isang estranghero na may pusong bato. Ang bawat alaala ng kanilang mga lihim na pag-uusap, ang bawat ngiting ipinagkait sa iba, ngunit ibinigay sa kanya, ay tila mga lason na ngayon ay unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Paano ko ipapaliwanag ang isang katotohanang matagal nang ibinaon sa ilalim ng mga kasunduang binuo sa dilim? Habang ang mga patak ng ulan ay nagsisimulang humampas sa bintana, tila nakikiramay ang langit sa kanyang nararamdaman. Ang bawat hampas ng tubig sa salamin ay nagpapaalala sa kanya ng gabing iyon. Ang gabing nagpabago sa lahat. Ang gabing naging simula ng kanyang sumpa at ng kanyang lihim na pag-ibig. Pinahid ni Amara ang kanyang mga luha gamit ang dulo ng kanyang lumang damit. Tumayo siya nang may panibagong bigat sa kanyang dibdib, ngunit may isang bagay na nagbago sa loob niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang sakit ay hindi na lamang pighati. Ito ay nagsisimula nang maging isang malamig na apoy ng determinasyon. Hindi man siya makalaban ngayon, hindi man siya pakinggan ng mundong ito, alam niya ang totoo. At ang katotohanan yon, kahit gaano pa katagal ibaon, ay darating ang araw na sisibol din mula sa ilalim ng lupang kinatatayuan ng kanyang mga kaaway. Naglakad siya patungo sa kusina. Ang bawat hakbang ay tila isang paalaala ng kanyang pagiging bilanggo sa sarili niyang tahanan. Ngunit sa bawat hakbang na yon, isang pangako ang nabubuo sa kanyang isipan. Isang pangakong hindi na niya hahayaang maging ganito ang kanyang wakas. Habang sinisimulan niyang maghiwa ng mga sangkap para sa hapunan, ang talim ng kutsilyo ay kumikinang sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng kusina. Tila ba sumasalamin sa kanyang nagbabagong pananaw? Amara, ano ba? Bakit ang tagal mo? Gutom na ako. Sigaw ni Clara mula sa itaas. Ang boses nito ay puno ng kayabangan at kawalan ng pakialam. Hindi sumagot si Amara. Ipinagpatuloy niya ang kanyang gawain. Ang bawat tunog ng kutsilyo sa kahoy na tadtaran ay nagsisilbing ritmo ng kanyang nagngangalit na damdamin. Sa labas, ang ulan ay lalong lumakas, tinatabunan ng anumang tinig na nais kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ang katahimikan ni Amara ay hindi natanda ng pagsuko, kundi isang tabing na nagkukubli
sa isang bagyong mas malakas pa kaysa sa nararanasan sa labas. Nang matapos ang hapunan, inihain niya ito ng walang kibo. Pinanood niya si Clara na kumakain ng may ganang-gana habang si Rafael ay nakaupo sa kabilang dulo ng mesa ni hindi tumitingin sa kanyang direksyon. Ang bawat subo ng pagkain na niluto niya ay tila isang insulto sa kanyang pagkatao. Sa bawat tawa ni Clara at sa bawat pag-asikaso ni Tita Flor kay Rafael, unti-unting nadudurog ang natitirang piraso ng puso ni Amara. Bakit ba ang tadhana ay tila isang mapaglarong bata na pinapanood akong masunog sa sarili kong kabutihan? Kung ang bawat sakripisyo ay nauuwi sa ganitong uri ng pagpaparusa, sulit pa nga bang manatiling mabuti sa mundong pinaghaharian ng mga mapagpanggap? Ang katanungang ito ay nanatiling nakabitin sa hangin, naghihintay ng sandali kung kailan ang lahat ng lihim ay mabubunyag at ang tunay na anyan ay makakatanggap ng katarungang matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang bawat patak ng ulan sa salamin ng bintana ay tila mga tipak ng yelo na bumabaon sa gunita ni Amara. Sa bawat dagundong ng kulog sa kalangitan, bumabalik siya sa gabi na tila kailanman ay hindi na matatapos. Ang gabi 3 taon na ang nakalilipas, kung kailan ang amoy ng sunog na goma at ang init ng naglalagablab na apoy ay nakikipagbuno sa lamig ng bagyo. Naaalala niya ang bigat ng katawan ni Rafael habang pilit niya itong hinihila palabas ng nayurak na sasakyan, ang mga kuko niyang bumaon sa maputik na lupa at ang matulis na piraso ng basag na salamin na humiwa sa kanyang balikat. Hindi niya inalintana ang sariling dugo na humalo sa tubig ulan. Ang tanging mahalaga noon ay ang boses ng lalaking nagsusumamo sa ilalim ng kanyang hininga. Iniwan niya ang kanyang tanging alaala mula sa kanyang ina, isang medalyong pilak, upang itali sa sugat ni Rafael bago siya tuluyang nawalan ng malay. "Amara, bingi ka ba?" Sabi ko, "Palitan mo itong planggana ng maligamgam na tubig." Ang matinis na boses ni Clara ang bumasag sa kanyang paglalakbay sa nakaraan. Nabalik ang diwa ni Amara sa kasalukuyan. Naroon siya sa madilim na pasilyo sa labas ng silid ni Rafael. Ang lalaki ay nararatay ngayon dahil sa matinding lagnat matapos ang sunod-sunod na pagod at pagkababad sa ulan. Si Clara, na nakasuot ng mamahaling pantulog, ay kanina pa nagrereklamo dahil sa amoy ng gamot na tila nakakasira sa kanyang mood. Wala itong balak lumapit sa kama ni Rafael dahil natatakot itong mahawa o masira ang kanyang kutis sa puyat. "Ibigay mo na sa akin, Clara. Ako na ang bahala sa kanya," mahinahong sagot ni Amara habang kinukuha ang planggana. "Mabuti pa nga. Nakakairita ang init dito sa loob at kailangan ko pang mag-beauty rest para sa party bukas. Siguraduhin mong hindi siya magigising na masama ang loob, kundi lagot ka kay Mama," sabi ni Clara bago humikab at tuluyang lumabas ng silid. Naiwan si Amara sa loob ng silid na tanging ang aandap-andap na liwanag ng lampara ang nagbibigay ng buhay. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama kung saan naroon si Rafael, ang lalaking kanina lang ay nagbitiw ng mga salitang tila pumatay sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa gitna ng sakit, hindi kayang tiisin ni Amara na makitang nahihirapan ito. Kumuha siya ng malinis na bimpo, piniga ito ng maigi, at dahan-dahang idinampi sa nagbabagang noo ni Rafael. Ang bawat haplos niya ay puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niya ang isang babasaging bagay na ayaw niyang mabasag. Sa gitna ng kanyang mahimbing na pagkakaidlip dahil sa lagnat, nagsimulang umungol si Rafael. Ang kanyang mga labi ay tuyo at ang kanyang paghinga ay mabigat. Huwag kang aalis." Bulong nito sa gitna ng delirium. Napatigil ang kamay ni Amara. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang ritmo ng kaba at pananabik na matagal na niyang ibinaon. Biglang bumaon ang mga daliri ni Rafael sa palad ni Amara. Hinawakan ito
ng mahigpit na tila ba ito ang tanging salbabida sa gitna ng malalim na dagat. Ang init ng palad ng lalaki ay tumagos sa balat ni Amara, nagpaparamdam ng isang koneksyong hindi kayang ipaliwanag ng anumang lohika. Sino ka ba talaga? Nasaan ang anghel na nagligtas sa akin? Muling bulong ni Rafael, ang kanyang mga mata ay pilit na bumubukas, ngunit nananatiling malabo ang paningin dahil sa sakit. Naramdaman ni Amara ang pagdaloy ng mainit na hininga ni Rafael sa likod ng kanyang kamay habang idinidikit ito ng lalaki sa kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng sakit ng mga nakaraang oras. Nawala ang pang-aalipusta, ang mga sigaw ni Tita Flor, at ang malamig na pakikitungo ng mundo. Sa loob ng maliit na espasyong yon, naramdaman ni Amara na siya ay nakikita, hindi bilang isang katulong, hindi bilang isang pasanin, kundi bilang isang babaeng pinahahalagahan. Ang init ng hininga ni Rafael sa kanyang balat ay tila isang haplos na nagpapagaling sa lahat ng kanyang sugat, na nais niyang patigilin ng oras upang hindi na matapos. Narito lang ako, Rafael. Hinding-hindi ako aalis, bulong ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na emosyon. Inilapit niya ang kanyang mukha sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na tanging sa dilim lang niya magawang ipakita. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa batok ni Amara. Tila may mga matang nakatingin sa kanya mula sa labas ng silid. Lumingon siya sa direksyon ng bintanang bahagyang nakabukas, kung saan ang mga kurtina ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Wala siyang nakitang tao, ngunit ang isang kakaibang anino na mabilis na nawala sa dilim ng hardin ay nag-iwan ng isang malaking katanungan sa kanyang isipan. Mayroon bang nakakita sa kanila? Dahan-dahang ibinalik ni Amara ang kanyang atensyon kay Rafael. Ang lalaki ay nagsisimula ng kumalma. Ang hawak nito sa kanyang kamay ay nananatiling mahigpit, ngunit mas payapa na. Sa sandaling iyon, ang pagnanais na sabihin ng lahat ay naging napakalakas. Nais niya niyang ipakita ang sugat sa kanyang balikat. Nais niyang sabihin na siya ang tunay na nagligtas dito at hindi ang medalyong hawak ni Clara. Rafael, ang totoo niyan, ako ang... Bago pa matapos ni Amara ang kanyang sasabihin, ang pinto ng silid ay marahas na bumukas. Tumama sa dingding na lumikha ng isang malakas na tunog na yumanig sa buong silid. Tumambad doon si Tita Flor. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng galit na nagniningning sa ilalim ng ilaw ng pasilyo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa magkahawak na kamay ni Amara at Rafael, at ang kanyang labi ay nagkurba sa isang mapanganib na paraan. Anong sa tingin mo ang ginagawa mo sa loob ng kwarto ng mapapangasawa ng anak ko, Amara? Ang boses ni Flor ay mababa ngunit puno ng kamandag, tila isang ahas na handang manuklaw sa anumang sandali. Bitiwan mo ang kamay niya, Amara. Ang lakas ng loob mong haplusin ang lalaking hindi kailanman magiging sayo. Ang boses ni Tita Flor ay tila isang matalas na hagupit na bumasag sa sagradong katahimikan ng silid. Hindi na hinintay ni Flor na makasagot si Amara. Mabilis siyang lumapit at marahas na hinablot ang braso ng dalaga. Pilit itong inilalayo sa kama ni Rafael. Sa lakas ng pagkakahila, halos mawalan ng balanse si Amara at ang kanyang siko ay tumama sa gilid ng mesa. Ngunit hindi siya naglabas ng kahit anong tunog. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nanlalamig na takot na bumabalot sa kanyang puso habang nakikita ang nanlilisik na mga mata ng kanyang tiyahin. Tita, mataas po ang lagnat ni Rafael. Kailangan niya ng magbabantay. At sino ka para maging tagapagbantay niya? Isang hamak na katulong? Isang palamunin sa bahay na ito? Isang malakas na sampal ang nagpatahimik kay Amara. Ang tunog ng palad ni Flor na tumama sa pisngi ni Amara ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Isang malutong na tunog na tila nagmarka hindi lamang sa balat, kundi pati sa kaluluwa ng dalaga.
Sumunod ka sa akin. Ngayon din, kinaladkad ni Flor si Amara, patungo sa maliit at madilim na silid nito sa likod ng kusina. Walang awang itinulak ng matanda ang dalaga papasok, dahilan upang mapaupo si Amara sa kanyang manipis na banig. Walang pasintabing hinalughog ni Flor ang mga gamit ni Amara, ang maliit na karton kung saan nakatago ang kanyang iilang damit, ang lumang unan, at ang maliit na kahon ng mga alaala. Nagmistulang bagyo ang bawat galaw ni Flor. Itinatapon ang lahat sa sahig hanggang sa makita niya ang hinahanap. Mula sa ilalim ng kanyang banig, nakuha ni Flor ang isang lumang kwaderno at ang kalahati ng medalyong pilak na matagal nang iniingatan ni Amara. Ang mukha ni Flor ay nagliwanag sa isang nakakatakot na paraan, isang ngisi ng tagumpay na tila nanggaling sa kailaliman ng impyerno. Dito mo lang pala itinatago ang ebidensya ng iyong ambisyon, madiing sabi ni Flor habang pinagmamasdan ang medalyon. Akala mo ba ay hindi ko alam? Akala mo ba ay hahayaan kitang gamitin ang basurang ito para makaakyat sa langit? Isang salita mo tungkol sa nangyari 3 taon na ang nakalilipas, sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawalan ng bubong sa ulo. Ipapagiba ko ang puntod ng mga magulang mo at itatapon ko ang mga buto nila sa basurahan. Naramdaman ni Amara ang tila paghinto ng kanyang mundo. Ang bawat salita ni Flor ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang dibdib. Hindi na siya makahinga sa tindi ng uwatang na loob na palaging ipinupukol sa kanya. Ang medalyong iyon, ang huling ugnayan niya sa kanyang tunay na pagkakakilanlan at sa kanyang kabayanihan, ay nasa kamay na ng taong nais siyang sirain. Huwag po, tita. Parang awa niyo na. Pagsusumamo ni Amara, ang kanyang boses ay isang basag na bulong habang nakaluhod sa harapan ng kanyang tiyahin. Ngunit tinalikuran lang siya ni Flor. Lumabas ito ng silid at iniwan si Amara sa gitna ng kanyang mga nagkalat na gamit. Sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya, nakita ni Amara ang litrato ng kanyang mga magulang na nayurakan at may bakas ng dumi ng tsinelas ni Flor. Dahan-dahan, sa gitna ng kanyang tahimik na pagtangis, kinuha ni Amara ang litrato. Gamit ang dulo ng kanyang lumang blusa, maingat niyang pinunasan ang mukha ng kanyang ina. Pilit na ibinabalik ang linis nito sa gitna ng maruming kapaligiran. Isang maliit na gawa ng paggalang at pagmamahal sa gitna ng ganap na kawalan ng katarungan. Kinaumagahan, tila nagbago ang ihip ng hangin sa mansyon. Bumaba ang lagnat ni Rafael at muli itong nagkaroon ng lakas. Ipinatawag niya ang lahat sa gitna ng malawak na sala. Nakatayo si Amara sa pinakamadilim na sulok, nakayuko, habang ang kanyang pisngi ay namamaga pa rin mula sa sampal kagabi. Nais kong magpasalamat sa taong hindi bumitaw sa akin kagabi at sa taong nagligtas sa buhay ko noong gabi ng aksidente. Seryosong pahayag ni Rafael, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan. Sinabi ng doktor na kung hindi dahil sa unang saklolo at sa pag-aalaga sa akin, maaring hindi na ako nagising. Sa sandaling iyon, lumabas si Clara mula sa likuran ni Flor. Nakasuot ito ng magandang bestida at may bakas ng puyat na halatang ginawa lamang para sa palabas na ito. Sa kanyang kamay, kumikinang ang medalyong pilak, ang medalyong ninakaw mula kay Amara. Ako yun, Rafael. Malambing na sabi ni Clara habang lumalapit sa lalaki at ipinapakita ang medalyon. Hindi ko sinabi sa iyo noon dahil ayaw kong isipin mong naniningil ako. Pero hindi ko na kayang itago ang katotohanan ngayong nakikita kong kailangan mo ng kasiguraduhan. Nakita ni Amara ang pagliwanag ng mukha ni Rafael. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na utang na loob at paghanga para kay Clara. Sa kabilang banda, ang tingin na ibinigay ni Rafael kay Amara ay puno ng pagkadismaya at puot. Tila ba kinukumpirma nito ang lahat ng kasinungalingang itinanim ni Tita Flor tungkol sa kanya. Nanatiling tahimik si Amara. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa dumugo ang mga ito. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang sakripisyo
at ang kanyang kwento ay ninakaw sa harap mismo ng kanyang mga mata. At ang tanging bagay na mas masakit pa sa pagnanakaw na yon ay ang makitang ang lalaking minamahal niya ay masayang tinatanggap ang kasinungalingang maglalayo sa kanila habang buhay. Ang bawat kislap ng pilak na medalyon sa leeg ni Clara ay tila isang matalim na balisong na paulit-ulit na humihiwa sa tiwala ni Rafael. Bagamat ang ebidensya ay nasa harap na ng kanyang mga mata, may isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang tumatangging maniwala. Ang bango ng alaala ng kanyang anghel ay hindi tumutugma sa maingay at mapag-imbabaw na presensya ni Clara. Ngunit sa mundong ito ng mga obligasyon, ang luhika ay mas makapangyarihan kaysa sa bulong ng puso. Huwag mo na siyang tingnan, Rafael. Alam kong nahihirapan kang tanggapin na ang batang kinupkop ko ay may ganitong madilim na pagkatao. Malaahas na bulong ni Tita Flor habang nakatayo sa tabi ng binata. Pinagmamasdan si Amara na tahimik na naglilinis ng mga bintana para sa darating na fiesta. Si Amara ay parang anay, unti-unting kinakain ang pundasyon ng tahanang ito. Lagi niyang ninanakaw ang mga gamit ni Clara dahil sa selos. Mag-ingat ka, baka pati ang mga gamit mo ay pag-interesan niya. Ang mga salitang iyon ay tila laso na unti-unting dinaloy ni Flor sa isipan ni Rafael. Sa bawat sulyap ng binata kay Amara, hindi na paghanga ang nararamdaman niya, kundi isang lumalalim na pagdududa. Ang katahimikan ni Amara na dati ay turing niyang kabanalan, ngayon ay tila nagmumukhang pagbabalat kayo ng isang mapanganib na lihim. Dumating ang araw ng fiesta. Ang mansyon ay napuno ng ingay ng mga tawanan, ang amoy ng masasarap na putahe at ang makukulay na banderitas na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, isang masamang balita ang bumasag sa katawan. Ang relo ko, ang mamahaling relo na regalo ng pamilya ko, nawawala. Sigaw ni Rafael mula sa kanyang silid dahilan upang magkatipon ang lahat ng mga bisita at kamag-anak sa gitna ng sala. Mabilis na kumilos si Tita Flor. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabalisa na tila ba siya ang nawalan. Imposible. Walang ibang pumasok sa kwarto mo, kundi ang mga taong nakatira rito. Maliban na lang. Ang kanyang paningin ay lumingon kay Amara na nooy may hawak na tray ng mga baso. Tita, wala po akong kinuha. Panginginig na sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng bulungan ng mga kapitbahay. Naglilinis lang po ako ng kusina buong umaga. Kung wala kang itinago, bakit ka nanginginig? Singhal ni Clara, sabay hablot sa apron na nakatali sa baywang ni Amara. Sa gitna ng kaguluhan, isang matunog na pagtama ng metal sa semento ang narinig ng lahat. Ang gintong relo ni Rafael ay gumulong sa sahig, kumikinang sa ilalim ng liwanag ng araw. Tila ba sumisigaw ng katotohanang binuo ng isang kasinungalingan. Ang paligid ay nabalot ng nakakangilong katahimikan bago ito napalitan ng mga mapanghusgang bulong ng mga panauhin. Para kay Amara, ang mundo ay biglang tumigil sa pag-ikot. Ang bigat ng mga tingin ng mga tao ay mas masakit pa kaysa sa anumang hampas. Tumingala siya at hinanap ang mga mata ni Rafael. Isang huling pagsusumamo, isang hiling na sana ay makita ng lalaki ang katotohanan sa kanyang mga mata sa gitna ng lahat ng duming ipinupukol sa kanya. Ngunit ang nakita niya ay hindi pag-unawa, kundi isang malamig na pader ng pagkamuhi. Sa isang sulok, nakatayo si Lola Carmen, ang matandang buo ng pamilya ni Rafael. Tahimik niyang pinulot ang apron ni Amara na nahulog sa sahig. Habang inilalapit niya ito sa kanyang muka, isang kakaibang amoy ng matapang na pabango, ang paboritong pabango ni Tita Flor, ang humahalimuyak mula sa bulsa kung saan nanggaling ang relo. Ang kanyang mga kulubot na noo ay lalong kumulubot. Isang lihim na pagdududa ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Hindi na nakapagsalita si Amara. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Ang bawat pangungutya ng mga kapitbahay, ang bawat sayang na bata, at walang utang na loob
na naririnig niya ay tila mga bato na ipinupukol sa kanyang sugatang pagkatao. Lumapit si Rafael kay Amara. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng awtoridad. Huminto siya sa harapan ng dalaga at ang lamig ng kanyang boses ay sapat na upang magpalamig sa natitirang init ng pag-asa ni Amara. Hindi ko inasahan na ganito kakababa, Amara. Ang akala ko ay nakakita ako ng isang busilak na kaluluwa sa gitna ng kahirapan. Ngunit isa ka lang palang bihasang magnanakaw na marunong magtago sa likod ng mga luha. Sabi ni Rafael, ang kanyang mga salita ay tila mga karayom na isa-isang tumutusok sa puso ni Amara. Mula ngayon, ituring mong patay na ang anumang respeto na mayroon ako para sa iyo. Tumalikod si Rafael at iniwan si Amara na nakatayo sa gitna ng nagtatawang madla. Ang kanyang dangal ay naging isang pira-pirasong basahan na niyuyurakan ng lahat. Ang kislap ng relo sa sahig ay tila naging isang paalala na sa mundong ito, ang katotohanan ay madaling malunod sa ingay ng mapanghusgang lipunan. Walang silbi ang mga luha mo, Amara. Dito ka nababagay, sa gitna ng mga basura at sa dilim ng bodega kung saan walang makakarinig sa mga kasinungalingan mo. Ang malakas na tunog ng bakal na kandado na tumama sa pintuan ng bodega ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran, tila isang hatol ng kamatayan para sa huling pag-asa ni Amara. Iniwan siyang mag-isa sa loob ng malamig at maalikabok na silid, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliliit na butas ng bubong. Ang amoy ng lumang kahoy at amag ay tila sumasakal sa kanya, ngunit mas matindi ang sakal ng sakit sa kanyang dibdib. Hindi niya hahayaang matapos ang gabi nang hindi niya naipagtatanggol ang kanyang sarili. Sa gitna ng dilim, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang pira-pirasong bakal na nakasandal sa pader. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas upang puwersahin ang maliit na bintana sa itaas. Samantala, sa loob ng malawak at maliwanag na sala ng mansyon, ang bawat sulok ay puno ng bulaklak at mamahaling dekorasyon. Nakasuot si Rafael ng kanyang pinakamagandang Amerikana, ngunit ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng lungkot na pilit itinatago sa likod ng formalidad. Hawak niya ang kamay ni Clara na nooy nagdidiriwang sa kanyang tagumpay. Nais kong ipahayag sa inyong lahat ang aking pasasalamat. Simula ni Rafael. Ang boses niya ay malalim, ngunit walang buhay. Dahil sa utang na loob, na kailanman ay hindi ko mababayaran sa babaeng nagligtas sa aking buhay, na pagdesisyonan kong, Rafael, huwag. Kasinungalingan ang lahat ng iyan. Ang pinto ng sala ay bumukas ng marahas at tumambad doon si Amara. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang damit ay puno ng alikabok, at ang kanyang mga paa ay may mga gasgas mula sa pagtakas. Ang mga bisita ay napasinghap sa gulat, at ang katahimikan ay tila naging isang mabigat na kumot na bumalot sa buong silid. Lumapit si Amara ng may determinasyon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng kanyang pagod. Rafael, tingnan mo ang balikat ko. Ako ang humila sa iyo mula sa apoy. Ako ang nagtago ng medalyon na ninakaw nila. Sigaw ni Amara, ang boses niya ay basag, ngunit puno ng katotohanan. Sinubukan niyang ibaba ang bahagi ng kanyang damit upang ipakita ang peklat na nagpapatunay ng kanyang kabayanihan. Bago pa man niya maisagawa ang plano, biglang may nangyaring mabilis at hindi inaasahan. Dinampot ni Tita Flor ang isang baso ng alak mula sa mesa. Saka ito, sadyang ibinagsak upang mabasag. Sa loob lamang ng isang saglit, ginamit niya ang matalim na piraso ng salamin upang hiwain ang sarili niyang braso. Agad siyang napasigaw ng malakas. Isang sigaw na parang siya ang inaagrabyado. Ah! Rafael, tulong! Nabaliw na si Amara. Gusto niya kaming patayin. Sigaw ni Flor habang dugo ang nakahawak sa kanyang braso. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding takot na tila ba galing sa isang bihasang artista sa teatro.
Pinagbantaan niya kami kanina sa bodega. At ngayon ay narito siya para tapusin ang lahat. Ang gulat sa mga mata ni Rafael ay napalitan ng isang mapanganib na galit. Sa kanyang paningin, ang hitsura ni Amara na gulo-gulo at desperada ay tila kumpirmasyon ng lahat ng sinabi ni Flor. Humakbang siya palapit kay Amara at sa sandaling iyon, naramdaman ni Amara ang tila paghinto ng kanyang mundo. Ang bawat pangarap niya kasama ang lalaking ito ay biglang naging abo. Napatigil si Amara. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nakahawak sa kanyang damit ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang tabi. Ang kanyang mga balikat ay lumailay. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang kawalan ng pag-asa, hindi sa kanyang paligid, kundi sa kanyang sariling puso. Ang masakit na pagtanto na ang pag-ibig na nagbulag sa kanya ay siya ring naging dahilan ng kanyang tuluyang pagkawasak. Ang kabutihang inakala niyang magliligtas sa kanya ay naging isang madilim na hukay na kinasadlakan niya. Tama na, Amara. Sapat na ang dumi na ipinahid mo sa pamilyang ito. Ang boses ni Rafael ay tila isang hatol ng korte, walang emosyon at puno ng pandidiri. Ang akala ko ay nakakita ako ng liwanag sa iyo, ngunit isa ka lang palang anino na nagnanais pumatay ng kaligayahan ng iba dahil sa iyong inggit. Kinuha ni Rafael ang kanyang wallet mula sa loob ng kanyang Amerikana. Sa harap ng lahat ng mga bisita, kumuha siya ng isang makapal na eksap ng pera at marahas itong inihagi sa paanan ni Amara. Ang mga papel na pera ay nagliparan sa hangin, tila mga tuyong dahon na bumabagsak sa putikan, bago tuluyang humantong sa maruming sapatos ng dalaga. Iyan ang bayad sa lahat ng serbisyo mo sa bahay na ito. Iyan ang halaga ng bawat paglilinis at bawat pagluluto na ginawa mo. Mading sabi ni Rafael, ang kanyang bawat salita ay tila isang sampal na mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Kunin mo yan at umalis ka na. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin o sa pamilyang ito. Mula sa sandaling ito, wala ka nang puwang sa mundong tinatayuan ko. Tumalikod si Rafael at niyakap ang umiiyak na si Clara habang si Tita Flor ay patuloy na nag-iinarte sa likuran. Naiwan si Amara na nakatayo sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga taong ang tanging tingin sa kanya ay parang isang maruming basahan. Ang mga tutiin na nasa sahig ay tila isang paalala ng kanyang mababang halaga sa paningin ng lalaking ibinigay niya ang lahat. Bakit ba ang katotohanan ay tila isang lihim na kailanman ay hindi pinapakinggan ng mga taong binihag ng sarili nilang utang na loob? Habang dahan-dahang tumatalikod si Amara upang lumabas sa ulan, isang huling katanungan ang naiwan sa kanyang isipan, isang misteryong tila wala pang kasagutan. Saan hahantong ang isang kaluluwang wala nang matuluyan kapag ang tanging taong pinagkatiwalaan niya ang siya ring bumasag sa kanyang huling piraso ng pag-asa? Mabubulok ka sa kalsada, Amara. Tandaan mo ang araw na ito dahil ito ang huling beses na makakatapak ang isang malas na katulad mo sa lupang ito. Wala kang dalang anuman kundi ang iyong kawalang hiyaan. Ang boses ni Tita Flor ay humahalo sa hagupit ng hangin habang marahas niyang itinutulak si Amara palabas ng malaking tarangkahan ng mansyon. Sa bawat tulak, ang mga paa ni Amara ay sumasayad sa basang semento hanggang sa tuluyan siyang mapaupo sa maputik na kalsada. Ang malakas na tunog ng pagsasara ng bakal na pinto ay tila isang huling hatol na naghihiwalay sa kanya sa tanging tahanang kinamulatan niya. Sa kanyang bisig, yakap-yakap niya ang isang maliit at basang supot. Ang tanging naiwan sa kanya, isang lumang blusa at ang tinitingalang larawan ng kanyang mga magulang na ngayon ay nababalot na ng plastik upang hindi mabasa. Ito ang tahanang itinayo ng kanyang ama. Ang bawat haligi ay saksi sa pagmamahalan ng kanyang mga magulang. Ngunit ngayon ay pinaghaharian na ng mga taong nagnakaw ng kanyang buhay. Habang pinapanood ni Amara ang unti-unting pagpatay ng mga ilaw sa loob ng mansyon,
Naramdaman niya ang malamig na ulan na tumatagos sa kanyang manipis na damit. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya na wala na siyang matutuluyan. Wala siyang pera, wala siyang pamilya, at ang lalaking inasahan niyang magiging sandigan ay siya pang nagtapon sa kanya sa gitna ng bagyo. Ang bawat hakbang ni Amara sa madilim na kalsada ay tila isang paglalakbay sa kawalan. Ang kanyang mga binti ay nangangatog sa ginaw at ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa halo-halong luha at ulan. Ang mga sasakyang dumadaan ay nagwiwisik ng maruming tubig sa kanyang katawan, ngunit hindi na siya nagrereklamo. Namamanhid na ang kanyang balat, tulad ng kanyang puso na tila naging isang pirasong bato sa loob ng kanyang dibdib. Sa bawat kislap ng kidlat sa kalangitan, nakikita niya ang anino ng kanyang sarili, isang babaeng nawalan ng lahat, isang aninong nilalamon ng kadiliman. Bakit ba kailangang maging ganito kalupit ang mundo sa mga taong wala namang ibang ginawa kundi ang magmahal at maglingkod? Kung ang kabutihan ay nagbubunga lamang ng ganitong uri ng paghihirap, mayroon pa bang dahilan upang manatiling matapat sa sarili? Ang katanungang ito ay tila isang lason na unti-unting gumagapang sa kanyang isipan habang ang kanyang katawan ay tuluyan ng bumibigay. Ang bawat hininga niya ay nagiging isang mabibigat na pasanin hanggang sa marating niya ang hagdanan ng isang lumang simbahan. Dito, sa gitna ng amoy ng kandila at basang semento, tuluyan ng nanghina ang kanyang mga tuhod. Bumagsak si Amara sa paanan ng isang estatwa. Ang kanyang katawan ay nakabaluktot habang yakap-yakap pa rin ang larawan ng kanyang mga magulang. Sa gitna ng kanyang papalayong malay, naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang tabi. Isang malaking itim na payong ang bumukas sa itaas ng kanyang ulo, humaharang sa malupit na ulan. Isang kamay na puno ng kulubot ngunit may dalang kakaibang init ang dahan-dahang humawak sa kanyang balikat. Hush na, anak. Narito na ako. Hindi ka na muling mag-iisa sa dilim. Ang boses ni Lola Carmen ay tila isang himig na nagmumula sa kabilang mundo, puno ng pag-unawa at kalinga. Ang sandaling hindi siya humingi ng tinapay o ng barya sa kabila ng kanyang gutom. Sa halip, gamit ang kanyang natitirang lakas, niyakap niya ng mahigpit ang mga binti ni Lola Carmen. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa laylayan ng saya ng matanda, habang ang kanyang mga hikbi ay tuluyan ng kumawala. Turuan po ninyo akong lumaban, Lola. Ayaw ko na pong maging biktima. Turuan po ninyo akong tumayo sa sarili kong mga paa. Tew-taw ni Amara. Ang bawat salita ay may dalang pangako ng isang pagbabagong buhay. Sa loob ng simbahan, ang aandap-andap na liwanag ng mga kandila ay tila sumasalamin sa bagong apoy na nagniningas sa mga mata ni Amara. Habang inaalalayan siya ni Lola Carmen na tumayo, isang maliit na papel ang nahulog mula sa bulsa ng matanda. Isang lumang sertipiko ng medikal na may pangalang hindi pamilyar kay Amara. Ngunit tila may dalang malaking lihim na kailanman ay hindi pa nabubunyag. Paano nga ba magsisimulang muli ang isang pusong nawasak na ng paulit-ulit na pagkakanulo? Habang ang pintuan ng simbahan ay dahan-dahang sumasara sa likuran nila, ang katahimikan ng gabi ay nabalot ng isang bagong misteryo. Ano ang layunin ni Lola Carmen sa pagliligtas sa kanya? At paano babaguhin ng matandang ito ang tadhana ng isang babaeng itinuring ng patay ng mundong kanyang pinagmulan? Lumipas ang ilang buwan na tila mga pahina ng isang aklat na dahan-dahang binubuklat ng banayad na hangin. Sa isang maliit na bayan sa labas ng maingay na syudad, ang tunog ng ulan ay hindi na nagdadala ng takot kay Amara, kundi isang himig ng kapayapaan. Wala na ang amoy ng laso ng Tita Flor at ang nakakasakal na pandidiri sa mga mata ni Rafael. Sa halip, ang paligid niya ay nababalot ngayon ng bango ng bagong luto na tinapay at ang tamis ng asukal na unti-unting natutunaw sa init. Ang mga kamay ni Amara
na dati ay puno ng peklat at paltos mula sa mabibigat na gawaing bahay, ay may bago ng kwento. Ngayon, ang kanyang mga daliri ay balot ng puting harina, mabilis at bihasang nagmamasa ng kwarta sa ilalim ng gabay ni Lola Carmen. Sa bawat pagpiga niya sa malambot na masa, tila itinatanim niya rito ang lahat ng kanyang pangarap at ang kanyang pag-asang muling makatayo. Hindi na siya ang Amara na laging nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay tuwid na at ang kanyang mga mata ay may kislap na tila bituin sa madaling araw. Ang ganda ng pagkakaalsa ng iyong mga tinapay, anak. Tulad mo, kailangan lang ng tamang init at panahon para lumabas ang tunay na sarap. Nakangiting sabi ni Lola Carmen habang inaayos ang kanyang apron. Hindi lamang tirahan ang ibinigay ng matanda. Ibinigay nito sa kanya ang kakayahang mabuhay ng may dangal. Sa maliit na kusinang yon, natuklasan ni Amara ang kanyang likas na talino sa paglikha ng mga pagkaing hindi lamang nakakabusog ng tiyan, kundi nakakagamot din ng pusong sugatan. Habang nagtatagumpay si Amara sa kanyang bagong buhay, ang mundo naman ni Rafael ay unti-unting nagiging isang kulungan ng ginto. Sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay tila isang mabigat na ulap na hindi umaalis. Si Clara, na dati ay nagpapanggap na anghel, ay hindi na maitago ang kanyang tunay na kulay. Ang bawat araw ay puno ng kanyang mga reklamo tungkol sa mga mamahaling gamit, ang kanyang katamaran sa pag-aasikaso sa bahay, at ang kanyang madalas na pagsigaw sa mga katulong. Madalas na matagpuan ni Rafael ang kanyang sarili na nakatulala sa hardin. Hinahanap ang isang presensyang dati ay hindi niya binibigyang halaga. Naalala niya ang bawat tasa ng kape na perpekto ang timpla, ang bawat sulok ng bahay na laging malinis, at ang mga matang puno ng katapatan na dati niyang tinalikuran. Sa tuwing tinitingnan niya si Clara, nakakaramdam siya ng isang kakaibang kawalan. Tila ba ang anghel na nagligtas sa kanya ay isang imahe lamang na uent-unting naglalaho. Isang hapon, habang abala si Amara sa paglalagay ng dekorasyon sa kanyang mga cake, dumating ang sandaling itinuturing niyang maingat niyang kinuha ang isang sipit at isa-isang inilagay ang maliliit na rosas na gawa sa asukal sa ibabaw ng isang puting cake. Ang bawat petals ay tila sumasalamin sa kanyang sariling pagkabuhay muli. Nang matapos niya ang huling rosas, tiningnan niya ang kanyang gawa ng may malalim na pagmamalaki. Hindi ito gawa ng isang katulong. Ito ay likha ng isang alagad ng sining na may sariling pangalan at halaga. Ang kislap ng kanyang nangiti sa harap ng kanyang obra ay isang tagumpay na hindi kayang bayaran ng anumang halaga ng pera na itinapon sa kanya noon. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, may isang maliit na misteryo ang laging nagpapaisip kay Amara. Bawat Biyernes ng hapon, may isang sasakyang humihinto sa tapat ng kanilang maliit na tienda. Isang lalaking nakasuot ng sombrero ang laging bumibili ng lahat ng natitirang mga tinapay at cake ni Amara. Ngunit hindi kailanman ito nagpapakita ng mukha. Sino ang taong ito na tila may lihim na binabantayan ang bawat pag-unlad niya? Ang hapon na yon ay balot ng isang kakaibang bango ng bagong lutong pandesal na hinaluan ng mais. Isang putahing Amara lang ang nakakagawa ng perpektong timpla. Sa syudad, si Rafael ay kasalukuyang nagmamaneho patungo sa isang business meeting sa malayo nang bigla siyang mapatigil sa tapat ng isang maliit na bakery sa gilid ng kalsada. Ang amoy na humahalimuyak sa hangin ay tila isang pamilyar na tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Ang bango ng mais at gatas ay tila isang susi na nagbukas sa isang pinto ng kanyang alaala na matagal na niyang pilit na isinasara. Dahan-dahang lumabas si Rafael ng kanyang sasakyan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Habang papalapit siya sa pinto ng bakery, ang tunog ng maliliit na kampanilya sa itaas ay nagbabala sa pagdating ng isang estranghero. Inabot niya ang hawakan ng pinto at sa bawat pulgada ng pagbukas nito, ang bango ng nakaraan ay lalong naging matapang.
Ang bawat hakbang ni Rafael papasok sa maliit na bakery ay tila isang pagtapak sa isang mundong akala niya ay kinalimutan na ng panahon. Ang tunog ng maliliit na kampanilya sa itaas ng pinto ay naglikha ng isang malambing na musika na tila nagbababala sa pagdating ng isang estranghero mula sa nakaraan. Ngunit hindi ang musika ang nagpatigil sa kanyang paghinga, kundi ang amoy ng bagong lutong cake na gawa sa mais at gatas, isang bango na tanging sa mga kamay lang ni Amara niya naramdaman. Sa likod ng counter, saktong lalabas sana si Amara, dala ang isang tray ng mainit na tinapay nang marinig niya ang boses na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Isang boses na malalim, pamilyar, at may dalang hapdi na tila isang sariwang sugat. Agad siyang napaatras sa dilim ng kusina. Ang tray na hawak niya ay nayanig, ngunit hindi niya hinayaang makagawa ng anumang ingay. Bago pa man makita ni Rafael ang figura ni Amara, mabilis na humarang si Lola Carmen sa gitna. Ang matanda ay tumayo ng matuwid, ginagamit ang kanyang katawan upang protektahan ang katahimikan ng kanyang kinalinga. Ang mga mata ni Lola Carmen ay malamig na tumingin sa lalaking dati ay pinagsilbihan niya ng buong katapatan. Mawalang galang na, iho, ngunit ano ang maipaglilingkod ko sa'yo? Ang tanong ni Lola Carmen, ang boses niya ay walang bahid ng init na dati ay ibinibigay niya kay Rafael. Lola Carmen, kayo po ba yan? Gulat na tanong ni Rafael, ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa paligid ng maliit na tienda, pilit na hinahanap ang anino ng babaeng sumasagi sa kanyang panaginip. Ang amoy na ito, ang pagkaing ito, nasaan siya, Lola? Wala rito ang hinahanap mo, Rafael. Ang bango ng mga tinapay na ito ay galing sa pawis at dangal, mga bagay na hindi mo na yata kinikilala. Matigas na sagot ng matanda. Kung narito ka para bumili, heto ang mga cake. Kung narito ka para muling manggulo, mas mabuting lumisan ka na. Kinuha ni Rafael ang isang kahon ng cake nang hindi na muling nagsalita. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang iniabot ang bayad. Sa bawat segundo ng kanyang pananatili, nararamdaman niya ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib. Nang tuluyan siyang lumabas at sumakay sa kanyang sasakyan, nanatili si Amara sa likod ng bintana ng kusina. Nakasilip sa pag-alis ng lalaking minsan ay naging mundo niya. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa gilid ng kahoy na mesa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay tuyo, puno ng isang dahan-dahang namumuong dusa na pilit niyang pinapalitan ng determinasyon. Pagdating sa mansyon, inilapag ni Rafael ang kahon ng cake sa mesa ng hapunan. Sa gitna ng liwanag ng mga kristal na chandelier, ang simpleng cake ni Amara ay tila isang estranghero sa marangyang silid. Ano yan, Rafael? Mukhang galing sa isang mumurahing tindahan sa gilid ng kalsada, pangungutya ni Clara habang tinitingnan ang cake ng may pandidiri. Hindi iyan nababagay sa panlasa natin. Itapon mo na yan sa basura. Sa isang marahas na pagkilos, tinabig ni Clara ang kahon, dahilan upang bumagsak ang cake sa sahig at mawasak ang magagandang dekorasyon nito. Ang puting icing ay humalo sa alikabok ng sahig. Tila ba ang lahat ng pagod ni Amara ay muling niyurakan. Tumalikod si Clara ng may halakhak, ngunit si Rafael ay nanatiling nakatayo sa harap ng nasirang pagkain. Dahan-dahan. Sa gitna ng katahimikan ng silid, lumuhod si Rafael sa sahig. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumapo sa pira-pirasong cake na binalot na ng dumi. Hindi niya pinansin ang dumi sa kanyang mamahaling pantalon o ang pangungutya ng paligid. Pinulot niya ang isang maliit na piraso at inilapit sa kanyang ilong. Tila ba sa pamamagitan ng amoy nito ay maibabalik niya ang babaeng kanyang tinaboy. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Humahalo sa nasirang tamis ng cake, isang piping pagsisisi na tila huli na para sa lahat. Samantala, isang bagong pagkakataon ang kumatok sa pintuan ni Amara. Isang kinatawan
mula sa isang malaking kumpanya sa syudad ang dumating sa kanilang bakery. Ang tiwala at kalidad ng gawa ni Amara ay nakarating na sa mga matataas na tao at ngayon ay inaalok siya ng isang kontrata upang pamunuan ng catering para sa isang malaking pagtitipon ng mga elite. Isang gabi ng pagsasama-sama ng mga pinakamayayaman at makapangyarihang pamilya. Ito na ang pagkakataon mo, Amara. Ipakita mo sa kanila kung sino ka talaga. Bulong ni Lola Carmen habang hawak ang kamay ng dalaga. Ngunit sa kabila ng liwanag ng bagong simula, isang madilim na anino ang nagsisimulang gumalaw sa paligid ng pamilya ni Rafael. Si Tita Flor ay nakatanggap ng isang liham na puno ng banta mula sa mga taong pinagkakautangan niya ng malaking halaga dahil sa kanyang pagsusugal. Ang kanyang mukha ay namutla habang binabasa ang babala. Kung hindi siya makakabayad sa lalong madaling panahon, ang lahat ng itinatago niya ay isisiwalat sa publiko. Ang desperasyon sa mga mata ni Flor ay nagsimulang magbunsod ng isang bagong plano. Isang plano upang nakawin ang pondo ng kumpanya ni Rafael. Dumating ang gabi ng malaking datiyek. Ang esting ng hotel ay napuno ng ingay ng mga mamahaling hiyas at ang kislap ng mga gown na gawa ng mga tanyag na designer. Si Amara, na nakasuot ng kanyang malinis at formal na uniforme bilang beptrong, ay nakatayo sa gitna ng kusina. Pinamumunuan ng kanyang mga tauhan ng may awtoridad at galing. Ang bawat putahing lumalabas ay isang obra maestra na nagpapamangha sa mga bisita. Nang dumating ang oras upang personal na ihandog ang pangunahing putahe sa gitnang mesa, dahan-dahang lumabas si Amara. Ang liwanag ng malalaking chandelier ay tumama sa kanyang mukha na ngayon ay wala ng bahid ng takot. Sa gitna ng maraming tao, tumigil ang kanyang mundo nang magtama ang kanyang paningin sa isang pamilyar na mukha sa gitna ng karamihan. Si Rafael, na may hawak na baso ng alak, ay napatigil sa kanyang kinatatayuan. Tila ba nakakita ng isang multo na muling nabuhay mula sa kabilang mundo. Ang katahimikan sa pagitan ng dalawa ay tila isang kable na punong-puno ng tensyon, naghihintay ng isang maliit na kislap upang tuluyang sumabog. Baika, hindi na ang basang sisiw na itinapon sa ulan ang nakatayo sa gitna ng marangyang bulwagan. Sa ilalim ng naglalakihang chandelier na tila mga bituing kristal, si Amara ay nagliliwanag sa kanyang puting uniforme ng isang chef de cuisine. Ang bawat butones ng kanyang damit ay maayos na nakakabit. Ang kanyang buhok ay malinis na nakapusod at ang kanyang mukha ay may bakas ng kapangyarihan na tanging ang mga taong dumaan sa apoy ang nagtataglay. Ang bawat kilos niya sa pag-aayos ng mga plato sa buffet table ay puno ng kumpiyansa, isang malayo at mas matatag na bersyon ng babaeng dati ay biktima lamang ng tadhana. Nang dahan-dahang iangat ni Amara ang kanyang paningin, tumama ito sa mga mata ni Rafael. Nakita niya ang gulat, ang pagkalito, at ang hindi maikakailang paghanga sa mga mata ng lalaki. Ngunit para kay Amara, ang tingin na iyon ay wala nang dating talim. Tila ba tinitingnan na lamang niya ang isang pahina ng aklat na matagal na niyang natapos basahin. Tingnan mo nga naman, kahit lagyan mo ng ginto ang isang basahan, basahan pa rin ang amoy. Ang matinis na boses ni Tita Flor ay bumasag sa katahimikan habang papalapit ito kasama si Clara. Nakasuot si Flor ng isang mamahaling gown na tila pilit na itinatago ang kanyang pagiging desperada. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang baso ng pulang alak. Sa harap ng mga negosyante at matataas na tao, sinadya niyang matisod at itapon ang laman ng baso patungo sa puting uniforme ni Amara. Ang bawat patak ng pulang likido ay tila mga dumi na nais niyang muling ipahid sa dangal ng dalaga. Ngunit bago pa man dumikit ang alak sa kanyang damit, mabilis na humakbang patagilid si Amara nang may grasya. Ang bawat patak ng wine ay tumama lamang sa sahig, lumilikha ng isang madugong mantsa sa puting semento. Kalmado niyang kinuha ang isang malinis na telang puti mula sa kanyang bulsa
Dahan-dahang pinunasan ng ilang tilamsik sa kanyang kamay at sinalubong ang nanlilisik na mata ni Flor ng isang matamis, ngunit nakakangilong na ngiti. Sayang ang alak, tita. Mas mahal pa ang bawat patak nito kaysa sa pagkataong pilit ninyong itinatago sa likod ng mga hiyas ninyo. Ang malamig na tinig ni Amara ay umalingaw-ngaw, sapat na upang marinig ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ang mga bulungan ng mga bisita ay nagsimulang gumaralgal, tila mga bubuyog na naghahanap ng bagong tsismis. Bago pa makasagot si Flor, naramdaman ni Amara ang isang matigas na kamay na humawak sa kanyang braso. Marahas siyang hinila ni Rafael patungo sa isang madilim na bahagi ng beranda, malayo sa mapanghusgang mga mata ng madla. Ang bawat hakbang ng lalaki ay puno ng tensyon at ang amoy ng kanyang pabango ay tila muling naging isang lason na sumusubok sa paninindigan ni Amara. Sa loob ng masikip na espasyong yon, muling nagtagpo ang kanilang mga hininga. Ang init ng katawan ni Rafael ay tila nagnanais na tunawin ang pader na itinayo ni Amara. Dahan-dahang itinaas ni Rafael ang kanyang kamay, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang papalapit sa lalong buhok na nakatakas mula sa pagkakapusod ni Amara. Ang kislap ng pagsisisi sa mga mata ng lalaki ay tila isang pakiusap na hindi binibitawan ng salita. Bakit ka nandito, Amara? Bakit sa tuwing sinusubukan kong kalimutan ka, lagi kang bumabalik na may dalang bagong sakit sa akin? Ang kankan na bulong ni Rafael, ang kanyang boses, ay tila isang pagsusumamo sa gitna ng dilim. Huminga ng malalim si Amara. Ramdam niya ang pamilyar na kurot sa kanyang puso, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang manaig ang emosyon. Gamit ang kanyang kamay, dahan-dahan niyang itinulak ang dibdib ni Rafael upang bigyan ang kanilang mga sarili ng distansya. Ang bawat daliri niya ay tila naglalagay ng hangganan na kailanman ay hindi na muling mabubura. Nandito ako para sa trabaho ko, Rafael. Hindi na ako ang babaeng pwedeng itapon at balikan kapag gusto mo. Tugon ni Amara. Ang boses niya ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang sakit na sinasabi mo ay galing sa sarili mong konsensya, hindi sa akin. Bago pa makasagot si Rafael, isang matinis na tili ang narinig mula sa loob ng bulwagan. Mabilis na tumakbo si Clara patungo sa kinaroroonan nila. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng luha at ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang leeg na tila may hinahanap. Mahal! Nawawala ang kwintas. Ang kwintas na nagligtas sa buhay mo. Sigaw ni Clara habang itinituro ang nanginginig na daliri kay Amara. Nakita ko siyang lumabas mula sa dressing room ko kanina. Rafael, ninakaw na naman niya ang tanging ugnayan natin sa nakaraan. Ang bawat mata ng mga bisita ay muling nakapako kay Amara. Ang katahimikan sa paligid ay tila naging isang mabigat na presyur na naghihintay ng pagsabog. Sa gitna ng muling pagbabalot ng ulap ng suspetsa, si Amara ay nanatiling nakatayo ng matuwid, tila isang matatag na tore sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Sino nga ba ang nagsasabi ng totoo sa gitna ng mundong puno ng mapagkunwari? Ang bawat paningin ng mga panauhin sa loob ng marangyang bulwagan ay tila mga nagbabagang uling na dumidikit sa balat ni Amara. Ang bulungan ay unti-unting naging isang malakas na ugong ng paghatol. Si Clara, na nooy nakasuot ng isang makinang na gown, ay tila isang tauhan sa isang madulang-dula. Ang kanyang boses ay pumapailalim sa bawat sulok ng silid habang ang kanyang daliri ay nananatiling nakaturo sa mukha ni Amara. Kapal ng mukha mo, Amara. Hindi ka pa ba kontento sa lahat ng itinulong namin sa'yo? Pati ba naman ang tanging alaala ng kaligtasan ni Rafael na nakawin mo pa? Ang sigaw ni Clara, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa halo-halong galit at takot na baka mabuking ang kanyang mga lihim. I-check ang bag niya. I'm sure nariyan ang kwintas. Isang hakbang ang ginawa ni Clara upang lapitan ang bag ni Amara. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, isang matatag at pamilyar na boses
ang pumigil sa lahat. Si Lola Carmen ay lumabas mula sa kumpol ng mga bisita. Ang kanyang anyo ay puno ng dignidad at ang bawat hakbang niya ay tila nagpapatahimik sa kaguluhan. Ang matanda ay tumayo sa pagitan ni Amara at ni Clara. Ang kanyang mga kamay ay protektadong nakahawak sa mga balikat ni Amara. Walang sino man ang may karapatang humawak sa gamit ng aking tauhan, ang dekalibreng sabi ni Lola Carmen. Ang boses niya ay malamig pa sa yelo. Ako mismo ang naglock ng silid ng mga kawani kanina at kasama ko si Chef Amara sa buong oras ng paghahanda. Imposibleng makuha niya ang sinasabi mong kwintas kung hindi naman siya lumalapit sa iyo. Habang nagtatalo ang mga panig, naramdaman ni Rafael ang isang kakaibang bigat sa bulsa ng kanyang Amerikana. Isang puting sobre ang nakatago roon, isang bagay na hindi niya matandaang inilagay niya. Dahan-dahan niya itong binuksan sa ilalim ng malamlam na ilaw ng beranda. Ang bawat hibla ng kanyang puso ay tila napatid nang makita ang nilalaman nito. Isang lumang litrato, isang ebidensya ng pagtataksil. Sa larawan, makikita si Clara na masayang sumasayaw sa isang party sa ibang probinsya sa mismong petsa at oras kung kailan naganap ang malagim na aksidente 3 taon na ang nakalilipas. Ang mundong binuo ni Rafael sa loob ng 3 taon ay biglang nagkaroon ng malaking lamat. Tumingin siya kay Clara na nooy patuloy pa rin sa kanyang pag-atake kay Amara. At pagkatapos ay tumingin siya kay Amara na nananatiling tahimik at matatag. Ang bawat alaala ng anghel na nagligtas sa kanya ay biglang hindi tumugma sa babaeng nasa harap niya ngayon na puno ng kaplastikan. Pinigil ni Rafael ang pag-atake ni Clara sa pamamagitan ng paghawak ng mahigpit sa braso nito. Ang kanyang pagkakahawak ay walang bahid ng lambing, kundi isang babala ng namumuong bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Tumahimik ka na, Clara. Uuwi na tayo. Ang madiing utos ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang bakal na humahampas sa katahimikan. Bago sila tuluyang umalis, dahan-dahang lumapit si Lola Carmen kay Amara. Isang sandali ng wagas na pagmamahal sa gitna ng kawalang katarungan. Hinawakan ng matanda ang nanginginig na mga kamay ng dalaga. Pinipisil ito ng may sapat na lakas upang iparamdam na hindi siya nag-iisa. Ang init ng palad ni Lola Carmen ay tila isang baluti na nagtatanggol sa puso ni Amara mula sa mga mapanghusgang tingin ng madla. Sa mga sandaling iyon, ang luha ni Amara ay hindi natulo ng pighati, kundi patak ng pasasalamat para sa katarungang dahan-dahang sumisilip sa dilim. Ngunit ang misteryo ay hindi pa natatapos. Sino ang naglagay ng sobre sa bulsa ni Rafael? Habang pinapanood ni Amara ang pag-alis ng sasakyan ng mga obina, isang anino sa gilid ng gusali, ang mabilis na naglaho sa kadiliman, iniwan ang isang katanungang tila walang nakalaang sagot. Pagdating sa mansyon, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas matindi pa kaysa sa ingay ng datiyek kanina. Pagkapasok nila sa loob ng bahay, marahas na binitiwan ni Rafael ang kamay ni Clara. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila nanginginig sa galit na pilit na kinitil ni Rafael sa buong biyahe. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng utang na loob para kay Clara, ngayon ay naglalagay ng isang mapanganib na distansya. Humarap si Rafael sa nanginginig na dalaga. Ang bawat hininga niya ay mabigat at puno ng pagdududa. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ay nagbigay ng isang nakakangilong anino sa kanyang mukha. Ipakita mo sa akin ang peklat mo, Clara. Ang boses ni Rafael ay tila isang hatol na hindi pwedeng talikuran. Ipakita mo sa akin ang sugat na nakuha mo noong iligtas mo ako sa apoy. Ngayon din. Huwag kang pumasok sa banyo, Clara. Harapin mo ako. Ang boses ni Rafael ay tila isang dumadagundong na kulog na yumanig sa mga dingding ng kanilang silid. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng puot na matagal na niyang pilit na kinitil. Hindi na siya nakapaghintay. Sa isang marahas na pagkilos, sinipa niya ang pinto ng banyo
bago pa ito tuluyang maikandado ni Clara. Ang tunog ng kahoy na humampas sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, tila isang babala ng paparating na pagkawasak. Hinablot ni Rafael ang braso ni Clara at pilit na ibinaba ang manipis na tela ng kanyang bestida. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng banyo, tumambad ang katotohanang matagal nang ikinukubli. Ang peklat na laging ipinagmamalaki ni Clara ay tila isang maruming mantsa lamang. Ang kulay nito ay luma at kupas, hindi katulad ng isang tunay na sugat na nakuha mula sa matalim na bubog at nagbabagang apoy. Hinawakan ito ni Rafael at pilit na kinuskos gamit ang kanyang hinlalaki. Ang pekeng balat na gawa sa makeup at pandikit ay taunting natuklap. Inilalantad ang makinis at walang bahid na balat ni Clara sa ilalim nito. Isang kasinungalingan. Ang buong buhay ko, sa piling mo, ay isang malaking kasinungalingan. Ang sigaw ni Rafael, ang boses niya ay basag sa tindi ng pighati. Sino ang nagligtas sa akin, Clara? Sino ang totoong anghel na itinaboy ko dahil sa mga kwento mo? Hindi nakasagot si Clara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Sa ibaba, narinig ni Rafael ang boses ng isang matandang katulong na nooy ay umiiyak habang tinatanong ng mga bodyguard ni Rafael. Dahil sa takot na madamay, ipinagtapat ng katulong ang lahat kung paano hinalughog ni Tita Flor ang silid ni Amara, kung paano ninakaw ang medalyon, at kung paano binuo ang bawat senaryo upang palabasing masama ang dalaga. Ang bawat salitang narinig ni Rafael ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang buong mundo ay gumuho sa isang iglap. Naalala niya ang bawat sampal na ibinigay ni Flor kay Amara na hinayaan niya, ang bawat salitang mapang-api na binitawan niya, at ang gabing itinapon niya ang dalaga sa gitna ng ulan. Ang pigati sa kanyang dibdib ay naging isang matinding hapdi. Tila ba ang kanyang puso ay dahan-dahang pinipiga ng isang madilim na kamay. Dahan-dahang lumabas si Rafael ng silid, iniwan si Clara na nakasalampak sa sahig. Naglakad siya patungo sa sala ng parang isang bangkay. Sa ilalim ng gilid ng sofa, nakita niya ang isang maliit na bagay na kumikislap, isang manipis na pulang sinulidnan na iwan ni Amara noong huling gabi niya sa mansyon. Pinulot ito ni Rafael at maingat na inilapat sa kanyang dibdib. Sa bawat hibla ng sinulid na yon, nararamdaman niya ang init ng pag-ibig ni Amara na kailanman ay hindi niya pinahalagahan. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi, mabilis na sinundan ng iba pang mga patak, hanggang sa siya ay mapahagulhol ng walang tunog sa gitna ng malawak na sala. Sa kabilang banda, si Tita Flor ay abala sa kanyang silid. Ang amoy ng takot ay humahalimuyak sa hangin habang mabilis niyang isinisilid ang mga alahas at mga bandal ng pera sa isang malaking bag. Alam niyang tapos na ang kanyang laro. Ang bawat kalansing ng mga hiyas na tumatama sa isa't isa ay tila isang orasan na nagbibilang ng kanyang huling sandali ng kalayaan. Balak niyang tumakas bago pa siya maabutan ng galit ni Rafael. Ngunit hindi sapat ang pagsisisi ni Rafael upang maibalik ang nakaraan. Sa labas ng mansyon, ang gabi ay balot ng isang kakaibang katahimikan. Sumakay si Rafael sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa mga luha habang tinatahak ang madilim na kalsada patungo sa bakery ni Amara. Ang tanging nasa isipan niya ay ang makahingi ng tawad, ang lumuhod sa paanan ng dalaga at bawiin ang lahat ng sakit. Samantala, sa gilid ng kalsada malapit sa bakery, si Amara ay kasalukuyang naglalakad pa uwi. Matapos ihatid ang huling order, ang bawat hakbang niya ay banayad, tila ba ninanamnam ang katahimikan ng gabi. Ngunit mula sa madilim na sulok ng kanto, isang malaking truck ang biglang sumulpot. Ang tunog ng makina nito ay tila isang nagngangalit na hayop na mabilis na lumalapit. Ang liwanag ng malalakas na headlight nito ay tumama ng diretso sa mga mata ni Amara. Binubulag siya sa gitna ng panganib. Ang truck ay mabilis na humaharurot,
Tila ba may layuning paslangin ang sino mang nasa daan nito? Paano magtatapos ang gabi ng pagtuklas kung ang kamatayan ay naghihintay na sa susunod na kanto? Habang ang sasakyan ni Rafael ay papasok na sa kabilang panig ng kalsada, isang huling katanungan ang naiwan sa hangin. Mapapatawad pa ba ng tadhana ang isang lalaking huli na ang paggising o tuluyan ng maglalaho ang anghel na kanyang itinaboy sa gitna ng nagngangalit na gabi? Ang bawat hibla ng liwanag mula sa paparating na truck ay tila mga kamay ng kamatayan na bumabalot sa buong pagkatao ni Amara. Nanigas ang kanyang mga paa sa gitna ng kalsada, ang kanyang hininga ay naputol, at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso na tila isang tambol sa gitna ng nakakangilong katahimikan. Hindi na ito isang aksidente, mabilis ang takbo ng sasakyan at iisa ang tila layunin ng direksyon nito. Ang pigilan siya sa anumang paraan bago pa niya makamit ang hustisyang nararapat sa kanya. Ngunit sa isang kisap mata, bago pa man tumama ang dambuhalang bakal sa kanyang katawan, isang pamilyar na sasakyan ang mabilis na humarurot mula sa kabilang panig. Walang pag-aalinlangan, ibinangga ni Rafael ang kanyang sariling sasakyan sa hiling ng truck upang magsilbing kalasag ni Amara. Ang tunog ng pagtama ng naglalakihang bakal ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, isang marahas na pagbabanggaan na naglikha ng mga kislap ng apoy at nagpaikot sa sasakyan ni Rafael ng ilang beses hanggang sa ito ay tumirik at bumaligtad sa gilid ng kalsada. Nabalot ang paligid ng amoy ng sunog na goma at tumatagas na langis. Si Amara, na nooy ay nakasalampak sa semento dahil sa lakas ng impact ng hangin, ay dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay nanlalabo, ngunit ang unang nakita niya ay ang wasak na sasakyan ni Rafael. Ang bawat bahagi ng kanyang kaluluwa ay tila sumigaw sa sakit. Sa gitna ng takot, muli siyang naging ang babaeng matapang 3 taon na ang nakalilipas. Gapang siyang lumapit sa sasakyan, ang kanyang mga tuhod ay nagagasgas sa magaspang na semento, ngunit wala siyang nararamdamang hapdi. Doon, sa gitna ng basag na salamin at nayurak na pinto, nakita niya si Rafael. Ang dugo ay umaagos mula sa noo ng lalaki, bumabagsak sa kanyang pisngi at nag-iiwan ng madugong landas. Sa kabila ng kanyang kalagayan, ang mga mata ni Rafael ay dahan-dahang bumukas, nakatuon lamang sa mukha ni Amara. Isang sandali ng wagas na sakripisyo at pagkilala sa gitna ng rurok ng panganib. Dahan-dahang itinaas ni Rafael ang kanyang nanginginig na kamay, inabot ang balikat ni Amara kung saan naroon ang peklat ng kanyang kabayanihan. Ang kanyang haplos ay marahan, tila isang pakiusap para sa kapatawaran. Patawad, patawarin mo ako, ang anghel ko. Ang tewtaw na bulong ni Rafael, ang bawat salita ay may dalang dugo at matinding pagsisisi. Sa kabila ng hirap sa paghinga, pilit siyang ngumiti. Isang ngiting nagsasabing handa siyang mamatay kapalit ng kaligtasan ng babaeng kanyang pinakamahal. Gamit ang kanyang mga kamay na puno ng galos, sinubukan ni Amara na basagin ang natitirang salamin ng bintana. Ang tunog ng mga bubog na bumabagsak sa semento ay tila isang malungkot na ritmo sa gitna ng gabi. Niyakap niya ang mukha ni Rafael, hinahalikan ng duguan nitong noo, habang ang kanyang sariling mga luha ay humahalo sa dugo ng lalaki. Ang bawat hikbi ni Amara ay tila isang panalangin na huwag itong bawiin sa kanya. Huwag kang bibitaw, Rafael. Narito na ako. Hindi kita iiwan. Ang sigaw ni Amara, ang boses niya ay nanginginig sa labis na pighati. Hindi nagtagal, narinig ang papalapit na tunog ng mga sirena ng ambulansya at pulis. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang maglaro sa paligid. Binibigyan ng buhay ang madilim na kalsada. Ngunit para kay Amara, ang mundo ay nananatiling tahimik at nakatuon lamang sa lalaking dahan-dahan nang pumipikit sa kanyang mga bisig. Ang driver ng truck ay mabilis na nakatakas sa dilim ng kagubatan. Iniwan ang ebidensya ng isang planadong krimen na tila may bakas ng kamay ni Tita Flor.
Pagdating sa ospital, ang amoy ng gamot at ang lamig ng aircon ay tila nagpapalubha sa kaba ni Amara. Nakaupo siya sa labas ng emergency room. Ang kanyang damit ay puno pa rin ng dugo at dumi ng kalsada. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang taon ng pagdurusa. Hindi siya kumakain, hindi siya umiinom. Ang tanging ginagawa niya ay ang tumingin sa saradong pinto ng silid kung saan ipinaglalaban ang buhay ni Rafael. Lumipas ang ilang oras bago lumabas ang doktor. Ang mukha nito ay uyam at puno ng pagod. Dahan-dahang tinatanggal ang kanyang surgical mask habang lumalapit kay Amara. Ang katahimikan sa pasilyo ng ospital ay naging nakakangilo. Tila ba ang hangin ay tumigil sa pagdaloy habang naghihintay ng balita. Ikinalulungkot ko. Ang panimula ng doktor, ang kanyang boses ay mababa at may dalang bigat na tila isang hatol na kailanman ay hindi na mababago. Napaluhod si Amara sa malamig na sahig ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay napakapit sa kanyang dibdib. Tila ba sinusubukan niyang pigilan ang sarili niyang puso sa pagkadurog. Ang bawat alaala nila ni Rafael mula sa gabi ng unang aksidente hanggang sa mga sandaling ito ay tila isang pelikulang mabilis na nagwawakas sa isang madilim na screen. Mayroon pa bang puwang para sa katarungan at pag-ibig? Kung ang tadhana ay tila nagpasya ng wakasan ng lahat sa gitna ng isang madugong gabi, ikinalulungkot ko dahil bagamat nakaligtas siya sa operasyon, nasa malubha siyang kalagayan at pumasok sa isang malalim na koma. Hindi namin masabi kung kailan siya muling magigising. Ang bawat salita ng doktor ay tila mga mabibigat na bato na humulog sa dibdib ni Amara. Hindi siya nakapagsalita. Ang kanyang mundo ay tila naging isang silid na walang bintana at walang pintuan. Napasandal siya sa malamig at puting pader ng pasilyo. Dahan-dahang napaupo sa sahig habang ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na bugso ng aircon ay tila lalong nagpapatindi sa kawalan ng buhay na nararamdaman niya. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabulabog. Ang tunog ng mabilis na mga hakbang at ang ingay ng matitinis na boses ay umalingaw-ngaw mula sa dulo ng pasilyo. Dumating si Tita Flor at Clara na nooy nakasuot pa rin ng kanilang mga mamahaling hiyas, ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng huwad na pag-aalala. Sa halip na lumapit sa doktor, direkta silang sumugod kay Amara. "Ikaw na naman! Ikaw ang may kasalanan nito!" Sigaw ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng puot, habang pilit na itinatago ang takot sa kanyang mga mata. "Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana lalabas ng bahay si Rafael. Gusto mong mamatay siya para makuha mo ang lahat, di ba?" Lumapit si Tita Flor at akmang sasampalin si Amara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na gumalaw ang dalaga upang umiwas. Sinalubong niya ang kamay ni Flor at hinawakan ito ng mahigpit. Ang bawat daliri ni Amara ay may dalang lakas na nagmula sa lahat ng taon ng kanyang pagtitiis. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha, ngayon ay tila dalawang nagniningning na talim na handang pumutol sa anumang kasinungalingan. "Tama na, tita." Ang boses ni Amara ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong pasilyo. "Tapos na ang panahon ng pananakot ninyo. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang tungkol sa pagtatangka ninyo sa buhay ni Rafael at ang pagnanakaw ninyo sa pondo ng kumpanya." Kinuha ni Amara ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Ang mga dokumentong ibinigay sa kanya ni Lola Carmen at ng abogado ni Rafael na matagal na palang nagmamasid sa dilim. Ibinato niya ito sa paanan ni Flor. Ang tunog ng mga papel na humahampas sa sahig ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Ang mukha ni Flor ay biglang namutla. Ang kanyang labi ay nanginig. Habang nakikita ang mga litrato at dokumentong magpapatunay sa kanyang mga krimen, sa sandaling iyon, lumitaw ang ilang mga pulis mula sa likuran ng mga nurse station. Ang kalansing ng bakal na gumagapos sa mga pulso ni Flor ay naglikha ng isang tunog na tila musika sa pandinig ni Amara.
Hindi ang makitang nagdurusa ang kanyang mga kaaway, kundi ang sandaling formal niyang rinurol, ang isang maliit na goma mula sa kanyang bulsa. Ang gomang dati ay ginagamit ni Clara upang itali ang kanyang mga kamay noong sila ay bata pa, upang paglaruan siya. Marahan itong itinapon ni Amara sa basurahan, isang simbolo na ang mga tanikala ng nakaraan ay tuluyan ng naputol. Bayad na ako, tita. Sobra-sobra pa sa lahat ng utang na loob na paulit-ulit ninyong ipinukol sa akin. Ang huling sabi ni Amara habang pinapanood na ilabas ng mga pulis ang kanyang tiyahin. Si Clara naman ay naiwan sa gitna ng pasilyo, humahagulgol at nawalan na ng lakas habang nakatingin sa kanyang maruming dangal. Sa loob ng isang linggo, nanatili si Amara sa tabi ng kama ni Rafael. Hindi siya umalis kahit isang saglit. Pinupunasan niya ang kamay ng lalaki, kinakausap ito tungkol sa bango ng mga tinapay na kanilang gagawin paggaling nito, at binabasa ang mga paboritong tula ni Rafael. Ang tanging ingay sa loob ng silid ay ang ritmong nililikha ng makina na sumusubaybay sa tibok ng puso ni Rafael. Isang tunog na paulit-ulit na nagbibigay ng pag-asa sa dalaga. Ngunit isang gabi, habang mahimbing na nakahawak si Amara sa kamay ni Rafael, ang tunog ng makina ay biglang nagbago. Ang ritmo ng tibok ng puso ay naging mabilis at gulo-gulo. Ang guhit sa screen ay nagsimulang tumaas at bumaba ng hindi regular, tila isang nagngangalit na bagyong pilit na kumakawala. Napatayo si Amara. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba habang nakikita ang paghihirap sa mukha ni Rafael kahit ito ay natutulog. Mabilis niyang pinindot ang emergency button at ang tunog ng mga nagtatakbuhang paa ng mga nurse at doktor sa labas ay nagsimulang punuin ang katahimikan. Rafael, huwag kang bibitaw. Maglaban ka. Ang sigaw ni Amara. Ang boses niya ay nanginginig sa labis na takot na baka ang tagumpay ng katarungan ay maging kapalit ng buhay ng lalaking minamahal niya. Ang bawat pintig ng makina na sumusubaybay sa puso ni Rafael ay dahan-dahang bumalik sa isang regular at payapang ritmo. Ang bagyong dumaan sa kanyang katawan ay humupa na, ngunit ang katahimikang naiwan sa silid ng ospital ay mas nakabibingi kaysa sa anumang alarma. Nang tuluyang imulat ni Rafael ang kanyang mga mata, makalipas ang ilang araw, ang unang hinanap niya ay ang pamilyar na bango ng gatas at mais. Ang amoy ng kaligtasan na nagmula kay Amara. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang puting kisame at ang malamig na hangin ng silid. Wala roon si Amara. Ang tanging naiwan sa patungan sa tabi ng kanyang kama ay isang maliit na sobre at ang kalahati ng medalyong pilak na pinagdugtong na. Sa loob ng sobre ay may isang sulat na maingat na isinulat ni Amara. Hindi ito puno ng galit, kundi ng isang uri ng kapayapaan na mas masakit tanggapin kaysa sa puot. Sinabi niya na kailangan niyang hanapin ang sarili niyang liwanag sa labas ng anino ng kanilang masakit na nakaraan. Pinatawad na niya si Rafael, ngunit ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik. Lumipas ang 6 na buwan. Ang bawat araw para kay Rafael ay naging isang mahabang paglalakbay ng pagsisisi at pagbabago. Ibinenta niya ang mansyong naging saksi sa pang-aapi kay Amara at itinuon ang kanyang buhay sa pag-aayos ng mga gusaling nasira ng bagyo sa mga malalayong probinsya. Hindi na siya ang mapagmataas na negosyante. Ang kanyang mga kamay ay may mga kalyo na rin mula sa pagtatrabaho at ang kanyang mga mata ay may lalim na ng isang taong natutong tumingin sa puso bago sa anyo. Sa bawat gabi, bago siya matulog, hinahaplos niya ang pilak na medalyon. Umaasang balang araw ay makikita niyang muli ang tunay na may-ari nito. Sa isang maliit at tahimik na bayan sa tabing dagat, si Amara ay muling nagsimula. Nagbukas siya ng isang maliit na paaralan ng pagluluto para sa mga batang mamatulungin at mga babaeng biktima ng karahasan. Ang bango ng kanyang mga tinapay ay naging simbolo ng pag-asa sa bayang iyon. Hindi na siya nagtatago. Ang bawat ngiti niya ay may dalang lakas na nagmula sa kanyang sariling paghilom.
Ngunit sa tuwing uulan, hindi niya mapigilang alalahanin ang lalaking nag-alay ng buhay para sa kanya sa gitna ng kalsada. Isang hapon, habang abala si Amara sa paglilinis ng kanyang siyongbotmi, hindi niya napansin ang isang lalaking kanina pa nakamasid sa kanya mula sa malayo. Ang lalaking ito ay hindi lumapit upang magpakilala. Sa halip, dahan-dahan itong kumuha ng isang karayom at sinulid mula sa kanyang bulsa. Nakita niya ang napunit na bahagi ng apron ni Amara na nakasabit sa labas. Ang dating makapangyarihang lalaki ay naupo sa isang maliit na bangko sa likod ng bahay. Maingat at may pag-iingat niyang tinahi ang punit na apron ni Amara. Ang bawat tusok ng karayom ay tila isang paraan ng pagbuhay sa bawat piraso ng pusong winasak niya noon. Ang kanyang mga kilos ay bungbi at longnongong, ngunit puno ng wagas na intensyon. Nang matapos siya, may ingat niyang itinupi ang apron at inilapag ito sa pintuan, tila ba isang lihim na alay ng isang bagong pagkatao. Nang lumabas si Amara upang kunin ang kanyang apron, nakita niya ang lalaking nakatayo sa ilalim ng dahan-dahang pagpatak ng ulan. Ang ulan ay hindi na marahas. Ito ay tila isang banayad na haplos ng langit. Nakasuot si Rafael ng isang simpleng polo, basang-basa, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng utang na loob. Ang nakita ni Amara ay isang lalaking handang maghintay, handang maglingkod, at handang muling magsimula sa pinakamababang baitang. Amara, hindi ako narito para hilingin na bumalik ka sa akin agad. Ang boses ni Rafael ay humalo sa tunog ng mga patak ng ulan sa mga dahon ng saging. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa tindi ng kanyang nararamdaman. Narito ako para ipakita sa iyo na ang bawat tahi na ginawa ko sa apron mo ay pangako ko na hindi ko na muling hahayaang mapunit ang dangal mo. Kahit maging anino mo lang, Amara, hayaan mo akong bumawi. Napaluhod si Rafael sa basang lupa. Ang kanyang mga kamay ay nakabukas, habang ang kanyang mga luha ay malayang humahaloy sa kanyang mga pisngi. Ang bawat hikbi niya ay tila isang pagsusumamo na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Tumingin si Amara sa kanyang apron na maayos ng natahi at pagkatapos ay sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang pader na itinayo niya sa loob ng 6 na buwan ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa nakikita niyang katapatan sa isang taong tunay na nagbago. Ang bawat segundo ng kanilang pagtitigan ay tila isang kawalan na puno ng emosyon. Walang ingay ng kotse, walang sigaw ni Tita Flor, tanging ang tunog ng ulan at ang dalawang pusong pilit na humihilom sa gitna ng isang bagong pagkakataon. Mapapatawad ba ng sapat na panahon ang isang pagkakamaling naging dahilan ng muntikang kamatayan? Hindi kaagad kumilos si Amara. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang malalim na ilog na kailangang tawirin ng maraming taon ng pasakit. Pinanood niya ang lalaking dating tinitingala ng lahat na ngayon ay nakaluhod sa putikan. Ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa kanyang dating pagkatao. Dahan-dahang lumakad si Amara patungo sa kanya. Hindi siya tumakbo, hindi siya sumigaw. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng isang babaeng alam na ang sariling halaga. Inabot ni Amara ang kanyang kamay, ngunit hindi upang itulak si Rafael, kundi upang tulungan itong tumayo. Ang bawat daliri niya ay may dalang init na tila isang gamot sa nanlalamig na kaluluwa ng lalaki. Inakay niya si Rafael patungo sa lilim ng kanyang maliit na veranda, malayo sa hagupit ng ulan. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng kanilang balkonahe, muling nagtama ang kanilang mga mata. Ang mga matang dati ay puno ng puot at pagdududa. Ngayon ay tila dalawang salamin na nagsasalamin ng katotohanan. Rafael, ang pag-ibig ay hindi parang isang utang na kailangang bayaran sa bawat sandali. Ang boses ni Amara ay banayad, tila ang ihip ng hangin sa dagat. Matagal na kitang pinatawad, hindi dahil karapat-dapat ka,
kundi dahil kailangan ng puso ko ang kapayapaan, ngunit ang pagpapatawad ay iba sa pagtitiwala. Ang tiwala, Rafael, ay hindi na itatahi ng karayom at sinulid sa loob lang ng isang hapon. Ito ay itinatanim at inaalagaan. Lumuha si Rafael. Ang bawat patak ay humahalo sa basang mukha niya. Alam ko, Amara, at handa akong maghintay hanggang sa muling sumibol ang tiwalang iyon. Kahit gaano pa katagal, kahit abutin pa ako ng dapit hapon sa paghihintay sa iyo. Dahan-dahang kinuha ni Rafael ang isang maliit na pilus na kahon mula sa kanyang bulsa. Nang buksan niya ito, kumislap ang pilak na medalyon sa ilalim ng ilaw. Ito ang orihinal na medalyon ni Amara. Ang tanging alaala ng kanyang ina na ninakaw ni Tita Flor at ibinenta sa isang tiyangge upang ipambayad sa sugal. Ginamit ni Rafael ang lahat ng kanyang natitirang resources upang mahanap ito sa bawat sulok ng bansa. Isang simbolo ng kanyang pagsisikap na ibalik ang lahat ng kinuha sa dalaga. Pinagdugtong ni Rafael ang dalawang bahagi ng medalyon. Ang bawat dulo nito ay perpektong naglapat, bumubuo ng isang buong puso na tila kailanman ay hindi nagkahiwalay. Inilagay niya ito sa palad ni Amara at sa sandaling iyon, naramdaman ni Amara ang isang kakaibang daloy ng enerhiya kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay tuluyan ng nagtagpo. Ipinatong ni Amara ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Rafael. Nararamdaman ang mabilis at tapat na tibok ng puso ng lalaki sa ilalim ng kanyang mga daliri. Ang bawat pintig nito ay tila isang awit ng pagsusumamo at pag-asa. Huwag mo na akong bibitawan, Rafael. Ang tew-taw na pakiusap ni Amara. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula na ring magtubig sa labis na emosyon. Pagod na akong tumakbo sa dilim. Gusto ko nang manatili sa liwanag, kasama mo. Dahan-dahang inapit ni Rafael ang mukha ni Amara. Ang kanyang mga hinlalaki ay maingat na pinapahid ang mga luha sa pisngi ng dalaga. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, dahan-dahang idinikit ni Rafael ang kanyang noo sa noo ni Amara. Ramdam nila ang hininga ng isa't isa. Ang bawat bugso ng hangin ay tila nagdadala ng mga pangakong hindi na muling mababali. Ang init ng kanilang mga katawan ay tila sapat na upang tunawin ang anumang lamig na iniwan ng bagyo. Dahan-dahang ipinulupot ni Rafael ang kanyang mga braso sa baywang ni Amara. Isang yakap na puno ng paggalang at pag-iingat. Isinubsob ni Amara ang kanyang mukha sa balikat ni Rafael, nalulunod sa pamilyar na bango nito na ngayon ay wala ng bahid ng laso ng nakaraan. Ang ulan sa labas ay unti-unti nang tumitila at ang mga ulap ay dahan-dahang nahahawi upang ipakita ang isang nagniningning na buwan. Hinding-hindi na, Amara, ikaw ang aking anghel, ang aking buhay, at ang aking tahanan, bulong ni Rafael sa kanyang pandinig. Mula ngayon, tayo ang susulat ng sarili nating kwento. Isang kwentong hindi na muling sisirain ng sinuman. Habang ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanilang magkayakap na figura, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pang-aapi, at ang lahat ng sakripisyo ay tila naging mga pira-pirasong alikabok na tinangay ng hangin. Ang natira na lamang ay ang dalawang kaluluwang nahanap ang isa't isa sa gitna ng kawalan, handang harapin ang bukas ng magkahawak kamay sa ilalim ng langit na muling naging payapa. 3 taon ang mabilis na lumipas, tila mga alon sa dalampasigan na dahan-dahang humuhubog sa anyo ng mga bato. Ang umaga sa bayan ng San Sebastian ay hindi na muling binalot ng pangamba para kay Amara. Sa bawat pagsikat ng araw, ang kanyang kusina ay muling napupuno ng bango ng mga tinapay na may halong pag-ibig at tagumpay. Ang Amra's Haven, ang paaralang itinayo niya para sa mga kababaihang biktima ng karahasan, ay naging isang malaking gusali na ngayon na nagbibigay ng bagong simula sa marami. Ang bawat sulok nito ay maliwanag, puno ng tawanan ng mga babaeng natutong muling bumangon mula sa sarili nilang mga abo. Sa likod ng rehas ng Correctional Institute, ang katahimikan
ay tila isang mabigat na parusa para kay Tita Flor. Ang kanyang balat ay tuyot na at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng kasakiman. Sa bawat gabi, ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng sarili niyang mga hakbang sa malamig na semento, isang piping paalala ng mga kasalanang kailanman ay hindi na niya mabubura. Samantala, si Clara ay namumuhay ng payak sa isang malayong probinsya, nagtatrabaho bilang isang hamak na tagalinis sa isang pampublikong pamilihan. Sa tuwing makakakita siya ng mga lumang magazine kung saan tampok ang matagumpay na buhay ni Amara, tanging mapait na buntong hininga na lamang ang kanyang kayang ibigay. Ang karma ay hindi laging dumarating na may kasamang ingay. Madalas ay dumarating ito sa anyo ng isang tahimik na pag-iisa at pagsisisi. Sa gitna ng malawak na hardin ng kanilang bagong tahanan, nakaupo si Amara sa isang tumba-tumba habang pinagmamasdan ang kanyang maliit na anak na babae na naglalaro sa damuhan. Ang bawat tawa ng bata ay tila mga kristal na tunog na nagpapaligaya sa kanyang puso. Lumapit si Rafael mula sa kanyang likuran. Dala ang isang tasa ng mainit na kape na siya mismo ang nagtimpla. Dahan-dahan niyang inilapag ang tasa sa mesa at hinawakan ang balikat ni Amara, isang haplos na puno ng paggalang at walang hanggang pasasalamat. Hindi na sila ang mga taong binihag ng sakit. Sila ay mga manlalakbay na nahanap ang kanilang daan pabalik sa isa't isa. Amara, tingnan mo ang langit. Kay ganda ng kulay ng dapit hapon. Bulong ni Rafael habang nakatingin sa malawak na abot-tanaw. Ito ang liwanag na ipinangako mo noon, Rafael. Ang liwanag na hindi na muling matatakpan ng anumang bagyo. Tugon ni Amara nang may matamis na ngiti. Ang sandali kung saan ang katarungan ay hindi na lamang tungkol sa pagpaparusa sa masasama, kundi tungkol sa pagpapahintulot sa sarili na maging maligaya muli. Hinawakan ni Amara ang pilak na medalyon sa kanyang leeg. Ang bawat bahagi nito ay nakakabit ng matibay, tulad ng kanilang mga puso. Sa bawat pintig nito, nararamdaman niya ang gabay ng kanyang mga magulang mula sa kabilang mundo. Tila nagsasabing sapat na ang kanyang pagtitiis. Ang mahalagang aral na iniwan ng kwentong ito sa bawat nakikinig ay simple ngunit napakalalim. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa lawak ng kanyang pagtitiis sa pang-aapi, kundi sa lakas ng kanyang loob na tumayo at lumaban para sa sariling dangal. Ang utang na loob ay hindi dapat maging isang tanikala na sumasakal sa ating kalayaan. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging sarili nating anghel. Ang tanging kailangan ay ang maniwala na tayo ay karapat-dapat sa isang buhay na puno ng katotohanan at wagas na pag-ibig. Dahan-dahang lumulubog ang araw sa San Sebastian, binabalot ang buong paligid ng isang gintong liwanag. Sa bawat huling sinag nito, ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho. Iniwan ang isang mundong puno ng pag-asa, pagpapatawad, at ang pangako ng isang bukas na kailanman ay hindi na muling mababalot ng dilim.